may aarestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos nito, ang mga tauhan ng OSAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Ang Senate ay umuukupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Vic Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Atty. Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Pinagbigyan Dito mga kababayan ang palusot dito, wala siya pinadalang NBI sa Senate premises. Pero sa unang sabi dito ni Matibag, wala siyang pinadala dahil lahat ng mga tauhan ay kasama niya. May planning seminar sila na ginanap. Tandaan nyo mga kababayan, sundan ninyo yung mga statement dito ni Matibag bago tong press briefing nito. Tinanong daw siya na presidente at ang sagot niya, wala siya pinadalang tauhan doon. Lahat ng mga tauhan niya andoon sa planning seminar nila. Pero anong sabi dito? Nag-request. Kumbaga, nag-request na siguro yung taga-GSIS tapos pinull out yung mga tao doon sa pinagganapan nila ng seminar. Kaya nagkaroon ng tao doon sa GSIS premises. Ito pala mga kababayan na alam mo natin na nagpapalusot sila. Dahil ang punot dulo dito ay dahil kay Bato. Diba, unang-una pa lang, wala nang basbas. Kumbaga may mga palusot siguro sila. Hindi siguro alam ng Pangulo na aarestuhin nila si Bato. Diba? Kumbaga sila lang, nagpasiklab lang. Ang ginamit nila as in makakoordinate sila doon sa loob ng Senate ay sa pamamagitan ni Tito Sen. Nagkaroon ng rambulan sa loob, napalitan ng liderato at nakalusot si Bato. Alam niyo po mga kababayan, ito instead na tayong mga tao na mapabigyang linaw dito sa kaganapan, lalong gumugulo. Bakit po? Itong kaharap dito ngayon ito ni Madam Castro, mga press. Yung mga tao din yun ang andoon nung naganap yung kaguluhan, yung may nagpaputok dyan sa Senado. Tapos pagdating dyan, nagtatanong-tanong pa rin sila na sila naman ay andoon. At ang kagandahan rito ay pinalabas na parang stage, hindi attack. Parang drama.
parang palabas. Ang sabihin na kayong mga media kasama sa palabas? Magastos ang mga every stations ninyo para lang gumanap kung anong papel ninyo sa naturang palabas umano? Ito kasi napakaraming tanong, eh. May mga nagsasabi pa, base kanina pinapanood ko sa Saganang Mamamayan, kay Senator Marcolita, ang kanyang staff, ay nagsabi na mayroon daw magaganap na hindi maganda. So, kumakalat na. So, ibig sabihin, nakaplano na guluhin. Tapos, yung may alam talaga, ligtas. Kayo nang manonood dito mga kababayan, kung sino yung mga senador na may alam, yung wala dyan. Ligtas sila. Hindi sila matatanong dahil wala sila doon, di ba? So, suma total, ang napahamak dito, yung mga senators na andyan, naiwan, sa kadahilanan na mag-receive sila sa transmittal sa impeachment article. Article of impeachment. Baliktad. Diba? Tapos ngayon, ito mga kababayan na hindi na lang natin sundan kung anong pasikot-sikot dyan dahil alam mo natin sino ngayon ang nasuspinso. Diba ang lead sa Sergeant at Arms dyan sa Senate? Tapos, sino ang phone? Kumbaga sa chess, yung pinakamaliit na doctor, phone, na galing sa NBI. Hindi tinuturing empleyado ng NBI. Voluntary. Kumbaga, ito lang pagkakaintindi ko dito mga kababayan ha. Ito lang pagkakaintindi ko. Itong kaguluhan nito, para lang hinagisan ito ng putik dyan. Kumbaga, may isang grupo, halimbawa itong NBI at saka itong Sergeant at Arms, parang nagkagirian sila ng dahil kay Bato. Tapos nag-create sila ng isang grupo na gumagawa ng gulo. Batuhin itong NBI, batuhin din itong Sergeant at Arms. Alam niyo po mga kababayan, ganito pagkakaintindi ko rito. Alam niyo po sa mga barangay-barangay, may mga kapitbahay tayong mahilig mag-away, lalo na pag hating gabi. Tapos, halimbawa, nag-away, yung lasing, ingay yung lasing, tapos inaawat itong kapitbahay, tapos sabi na sa kapitbahay, ang ingay mo dyan. Tapos nagkasagutan na sila dahil nasa lang, magkalapit lang, mga ilang dipa lang yung bahay nila. Ang nangyari kasi, itong mga kapitbahay na naasar na sa pangyayari, instead na awatin, na para manahimik sila, ginatungan. Paano gagatungin? Hawak siya, kuha siya ng itong kapitbahay mong palikot din yung utak, kuha na isang bato. Batuhin yung
bubong ng lasing. Pagkatapos batuhin din niya yung bubong ng yung nagrereklamo sa lasing. Ano yung nangyari yun? Bakit binato mo yung bahay mo? Ikaw din ang babato ng bahay ko. Sila na nag-away. Yung gumagawa ng pambabato, ayun, natatawa lang na nanonood. Ito ang nangyari sa ating gobyerno. Pero, dito, mga kababayan, itong isang institusyon, laban sa isang institusyon, itong sa legislative, itong sa executive, maraming galamay. Hawak niya ang the justice. Sino ang nasa justice? Itong mga NBI. Diba? Hawak na yung DILG. Kayang gumawa ng isang milagro itong mga taong grupo nito dahil sila ay kumpleto. Lahat ng mga resources andyan sa kanila. Hindi kaya sila din ang gumagawa? Para lang ang lahat ng kaguluhan nito ibaling doon sa Senate. At sinong punterehon doon sa Senate? Si Senator Bato at saka si Senator Cayetano. Bakit nadamay si Cayetano? Si Cayetano kasi ang Senate President ngayon. Diba? Sa pumumuno ni Senador Cayetano, wala palang isang linggo kasi humawak sa Senado bilang isang presidente sa Senado. May kaguluhan na, ibintang na, ibig sabihin hindi kaya kontrolin, hindi kayang pangalagaan ni Senator Cayetano. Yun isa sa mga nakikita ko na mga butas na ihahagis nila dyan kay Cayetano. Bakit nila ginawa? Para makuha. Para bumaliktad. Para makakuha ulit ng numero. Itong nagiging minorya ngayon. Para saan? Para sa impeachment ni Inday Sara. Dahil itong pagpapalit ngayon ng liderato sa Senado, napakalaking problema sa gustong ma-impeach si Sara Duterte. Bakit? Kailangan talaga 2/3 ang votes pabor sa impeachment. So, 24, 2/3 ng 24, 16. Paano makakreate ng 16 itong sa minority? Kahit pa ikulong pa si Bato, hindi naman sila boboto. Ito man lang gusto man lang mo impeach, iyon man lang boboto. O, di ba? So, ang gagawin ngayon, mga kababayan, kung mapalpak itong impeachment, at least makakuha sila ng isang supporter o isang yung mapagsamantalahan nila. Isang Duterte supporters na mapadala doon sa daig. At sabihin nila, sige, di na impeach si Sara, pero si Bato, ano na? Pinagbantaan pa si Bongo dahil susunod daw si Bongo.
Yun ang mga barahan nila. Sige, iisa-isahin. 'Pag hindi maipit sa Sara, iisa-isahin ko yung mga kasabwat ni Duterte. Ngayon mga kababayan, ang tanong, sino lang ang makakagawa diyan? Sino lang? I-type niyo sa baba, sino lang? Barangay Captain? Mayor? Gobernador? Sino lang? Ha? Ba? Itong nasa utak ko, maliit lang yung utak ko mga kababayan, pero sa tingin ko rito, sa tagal-tagal ko na sa mundo, pumuputi na yung mga bulbul ko. May pinagtatandaan naman ako. Kabisado na natin yung galawan mga ganun. Lahat naman siguro tayo marunong ng ganyan. Pero ito lang ang masaklap. Para mo lang isakripisyo yung isang institusyon para lang mag-success yung hindi magandang plano mo para sa taong kinakainggitan ninyo. Pero mo, ito ang pinakamasakit sa parte ni Bato. Dahil itong mga taong tumutuligsa sa kanya, manghuhuli sa kanya, yun yung mga taong pumupuri sa kanya dati dahil alam mo natin siya ay dating chief PNP. At may track record din si Bato. May istorya din siya. Paano niya nagampanan ang kanyang trabaho? At pangalawa mga kababayan, isa pa tong mga taong nagpapagamit, lalo na tong sa NBI. Alam niyo po mga kababayan, nung dati, pag makarinig ako ng NBI, parang sa saludo na ko, pinakamatindi na yung NBI. Makikita na pinakamatikas ng NBI. Napakagaling na yung mga NBI. Ngayon, bakit kayo nagpapagamit ng politiko? Bakit po? Bakit? Utang na loob. Bakit po? Kayo ding mga pulis, ang inyong leader, sekretary, politiko. Huwag kayong mapapagamit. Walang kasi, ginamit kayo sa panghahabol. Hinahabol nyo ng mga kalaban. Saan ka pa? Ito idawit ko lang dito yung sekretary sa DILG. Alam niyo yung presyo ng shabu ngayon? Naalala ko tuloy si Maruhas. Alam kong dati si Maruhas, alam niya saan makakabili ng shabu, saan makakabili ng cocaine. Alam lang niya, pero hindi lang binanggit niya kung magkano. Wala naman siguro nagtanong. Pero ngayon, hindi alam. Marami siguro mabibili, pero sabi niya, nagmahal na. Mahal na, kita nyo, mahal na. Alam mo natin mga kababayan, sa presyo ngayon, dito tayo, sigwi tayo kunti ha. Sa presyo ngayon, naman nagmura. Mahal bigas, mahal pasahe, mahal gasolina, mahal diesel, mahal lahat. Ipati siya po.
Kailangan pa ba yun i-explain? Kailangan pa ba i-memorize yun? Yung mga presyo-presyo gano'n? Mahal talaga yung sabaw dahil kailangan yung nagde-deliver ng sabaw hindi naman yung naglalakad, gumagamit ng sasakyan yun, 'di ba? Tapos nagsitaasan yung singil sa mga nagdadala, o 'di pass on talaga doon sa consumer. Gano'n talaga. Economics ba? Ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. Wala nga. Wala sa Senado, pero doon sa kabila. Hindi na kailangan mong sabihan na linawin mo, Ate Claire. Sinabi mo na dati na separate yung Senate at saka yung JS building, ang nauugnay lang yung bridge. 'Di ba? Tama. Nagkausap nga kayo diyan ni Matibag na ito ang palabas natin ha. Walang assault ginagawa ng NBI diyan sa Senate. Wala talagang NBI sa Senate. Dahil andoon sa DSIS. Kumbaga, nasa kabilang bakod lang. Di ba? Pintuan lang yung nakaharang. Hero. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Sa time na yon. Noong Lunes, meron. Pero ang sabi ni pambansang ate, meron. Meron diyan. Merong inutusan, hindi lang dumaan sa pintuan ng Senate building. Doon lang dumaan sa GSIS. Dito sa malikot kong utak mga kababayan na ito lang ha. Baka itong nangyari dahil ang istorya dito, nagkaroon lang ng NBI personnel sa GSIS dahil nag-request ang general manager. Di kaya ginagamit lang din ang general manager ng GSIS ng NBI? Para maging legal ang kanilang pagpasok, para may reason sila bakit sila pumasok. Diba? May mga telepono, may mga access, may mga contact numbers. Pwede mong tawagan. Nasaan yung general manager? Yes, sir. Speaking. May konti pa ko usap ako sa'yo. Gusto kami pumasok dyan sa kabilang building. Mahirapan niyo pumasok dyan. Marami nagbantay. Ayaw kami papasokin yan. May access ba dyan sa May bridge ba dyan? Meron. Tulungan mo lang ako sa pamagitan ng request. Isa lang request. Kami na bahala. Ano yun, sir? Mag-request kayo na kailangan kami makapasok dyan dahil kailangan ninyo yung security para sa peace and order in case. Dahil alam nyo na
May ganap dyan sa kapitbahay nyo. O di ngayon pinabigyan. Meaning, may dokumento na silang official request. O, di ba? May rason na makapasok sila. Hmm, di ba? Ah, alam niyo po mga kababayan, yung mga diskarte na yun, parang diskarting manliligaw lang yun. Di ba? Ate, kwento ko sa inyo, may krusunada ako eh. Tapos, higpit, yung magulang, pagpunta sana ako sa bahay, mamisita ba? Bisita. Ayaw. Galit na yung mama niya. Masungit. Eh, may igiban man ng may gripo. Kami, wala kaming gripo. Mangigib lang kami sa kapitbahay. Kapitbahay namin yun. Igib lang kami doon. Tapos sabi ko, pwede akong mamisita mamayang gabi sa inyo. Yan, galit si mama. Hindi, yung nanay niya, ayaw galit eh. Yung tsura natin, kumbaga, sa pananaw nila, walang kinabukasan yung anak nila pag halimbawa, gano'n-gano'n. Ginawa ko, igib lang ako ng tubig, gabi, pagkatapos namin ng hapunan, sabi ko, mama, igib ako ng tubig para panghugas ko bukas ng umaga. Nag-usap bago yung nangyari yun, nag-usap na kami ng kursundadahan ko na doon lang kami sa labas mag-usap. Sabi niya, paano? Di malaman tayo ni nanay. Halimbawa, kakatok ka doon, iingay ka. Kala ko malde. Ginyas ko, pag ikot ko ng gripo, pagpatak ng tubig, di malakas yung presyo ng tubig, brrrr, yung timba ko, lata yung timba ko, brrrr, ingay. Pagkatapos ng ingay, hina na. Alam mo yung saging, yung dahon ng saging, yung tuyo ng dahon sa saging? Ganunin mo, lakas sa krrrt. Tahimik sa probinsya. Yun ang sinyas ko, sabi ko. Buksan ko yung gripo, itapat ko yung timba. Pag tumunog yung timba, tapos may sumunod na busis ng tawag sa amin unas, krrrt, yung dahon, lalabas ka. Isip bata pa lang yun. Yung binatilyo lang na style. Yung pa kayang mga kayang-kaya yun. Alam mo natin, ang executive, lahat ng mga resources andyan. Pati nga pira, ubos. Ba kayo? Tapos ganito, kita mo, Ate Claire, ganda ng bihis, magsinungaling lang. Ngaling yun. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Nag-vest at naganda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Ang OSAA, nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska.
Mga kababayan, hindi naman ako security guard, hindi din ako military, hindi na wala akong kalam-alam kung paano i-neutralize mo yung opponent mo sa pamamagitan ng mga, pampuwersahan ba. Halimbawa, nagkaalaman na ang kakilanlan. So, ibig sabihin nag-usap. Tapos na kayo nag-usap, tapos nag-warning shot. Tapos sabihin, "Oh, sino ka ba? Mga ano 'to, Sergeant at Arms 'to ng, Senate. Ikaw sino ka ba?" Sabi, "Ako NBI agent." Prrrr. Gano'n. Bira naman. Ayusin mo yung naratibo ninyo. "Sino ka?" "Si Rene ba ito, Ate Claire?" Tapos si Ate Claire yung may kargado. "Ikaw si Rene ba?" Prrrr. Warning na ka. Gano'n. Bira naman, oh. Alam niyo po mga kababayan, nakaka-high blood itong nangyayari sa ating bayan. Dahil galing sa mga opisyal, ang nangyari kasi nito, itong mga tunay na mga nabibiktima, itong mga senador na walang kaalam-alam na yun ba ang mangyayari. Tapos yung mga may alam, ligtas dahil nakasibat na, yung pagligtas yun pa ang mga biktima. Di ba? Kaya dito mga kababayan, antayin na lang natin. Dahil sabi ni Senate President Cayetano ngayong Lunes 18, mag-ano na sila, mag-meeting na sila. Kung hindi siya mapapalitan. Pero may ugong-ugong kasi na may isasalang ulit silang bagong Senate President. Mas mabilis siguro yon. Yung bagong Senate President, mas mabilis pa siguro yon. Alam niyo po mga kababayan, ito kung ito na lang ang mangyari, mag-aagawan ng kapangyarihan, mag-aagawan ng minority sa Senado, mas maganda. Maubos ang pera at oras ng Pilipinas para doon sa mga makabuluhang bagay. Hindi. Maubos ang oras at pera doon sa mga bagay na walang kabuluhan. Masakripisyo ang mga bagay na mas malaking tulong sana para sa ating sambayan ng Pilipinas. Daan lang natin to sa tawa. Itong galit natin mga kababayan. Wala tayong magagawa dito eh. Sila andyan eh. Ang sinungaling at ang tagapagsinungaling. Ito lang po lastly mga kababayan. Ano sabi ng Pangulo? Walang utos na ipahuli si Senator Bato. Huwag kayong maniwala dyan. Nalala nyo sa QGC, sinasabi niya, pumasok ang mga pulis sa QGC compound, walang dalang armas. Tapos, totoo ba? Wala. Kaya dito lang po mga kababayan, ito po si Rene Bay. Maganda sana ito tapusin natin pero medyo mahaba na yung oras natin.
Marami pang usapin yun. Puro sa mga ibang channel na tatalakay na to nila lahat-lahat yung mga huli lang ako. Pero ito lang po, maiba-iba kasi yung pananaw natin. Ito ang pananaw ko dito, ito ang obserbasyon ko dito sa mga nangyayari. Ukol sa base sa mga napapanood ko at naririnig ko sa mga balita. At ang kaganapan talaga yun nung nakarang araw, yung Miyerkules ng gabi, nakikita ko live. Para lang lalong gumugulo ng dahil sa taga-media. Yung may putok na, nako, oh my God, oh my God, oh my God. Pumunta ka ba dyan? Oh. Walang ibang nag-amplify dito, nagpapalaki. Media. Kahit si Bato, may sinasabi na walang order na hulihin. Ang nangyari ngayon, si Bato nagiging wanted. Ito lang wanted na walang kaso. Warrant of arrest pa lang pero walang kaso. Ewan ko. Tapos, sabihin natin na walang alam ang Pangulo. Walang alam ang Pangulo. Kita na natin. Ginamit na lahat ng mga resources sa gobyerno. Bira. Mga tauhan na bayaran. Kaya mga kababayan, sana ito mapagtagumpayan nating lahat. Mapagtagumpayan ni Senator Bato, mapagtagumpayan ni Inday Sara Duterte, ang ating presidente sa 2028. At ito ito lahat ay mapagtagumpayan din sa ating bagong Senate President na wala pang isang linggo, may pagsubok na. Palakpakan ho natin mga kababayan. Pero hindi pa natin alam. Malaman natin yung anong balita bukas, anong balita sa linggo, at anong balita sa Lunes. Dahil unang-una, ulitin ko po, sinasabi na ni Senate President na mag-convene na sila sa yung mga term na ginagamit nila, convene, meeting o pagtipon-tipon nilang mga senador para mapag-usapan itong trial sa impeachment laban sa ating Pangulo sa 2028. At hanggang dito lang po, ito po si Rene Bay. Salamat at mabuhay ang Pilipinas.